Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Mini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang isang lalaking 44 anyos matapos mahulihan ng pinaghihinalang smuggled na sigarilyo sa operasyon ng Camarines Sur Maritime Police Station sa Bato, Camarines Sur. Ibabalita yan ni Police Corporal Jeanette Cantillo. Arestado ang isang 44 anyos na lalaki matapos mahulihan ng pinaghihinalaang iligal na sigarilyo sa Zone 5, Barangay Tagpulo, Bato, Camarines Sur noong Hunyo 14. Sa isinagawang operasyon ng Camarines Sur Maritime Police Station, kinumpiska mula sa suspek ang iba't ibang uri na sigarilyong walang kaukulang BIR, revenue stamp at dokumento na may tinatayang halagang 17,000 piso. Nakumpiska rin ang isang motorsiklong ginamit umano sa pamamahagi ng mga ito. Mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa National Internal Revenue Code kaugnay sa unlawful possession ng mga produktong sakop ng excise tax at pagtatangkang umiwas sa pagbayad ng mga buwis. Dinala ang suspek sa Camarines Sur Maritime Police Station para sa kaukulang dokumento at tamang disposisyon. Patuloy ang kampanya ng PNP Maritime Group laban sa kalakalan ng ilegal na produkto. Patuloy na gagampanan ng PNP Maritime Group ang mandato ng PNP, kapayapaan, kaayusan at seguridad sa komunidad. Alinsunod sa programa ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Camarines Sur Maritime Police Station, ako si Police Corporal Jeanette Cantillo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Cantillo. Aabot sa 490,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Ilocos Sur. Drug suspect arestado. Patrolwoman Nikki Barbero magbabalita. Arestado ang isang high-value individual sa ikinasang anti-legal drug operation ng mga operatiba ng Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit kung saan nakumpiska ang tinatayang 470,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa green market ng Barangay Poblacion Sur, Idlida, Ilocos Sur. Nito lamang ika-25 ng Mayo taong kasalukuyan. Matagumpay ang operasyon sa pangunguna ng Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Lidlida MPS at iba pang unit ng pulisya. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto ng isang 54 anyos na lalaki na nakatala bilang high-value individual at residente ng bayan ng Gregorio del Pilar, Ilocos Sur. Nahuli ang sospek habang aktong nagbebenta ng hinihinalang shabu sa pusher buyer.
Nakumpiska mula sa sospek ang 4 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuuang bigat 72.14 gramo at may standard drug price na 490,552 pesos, by bust money at iba pang personal na gamit. Ang sospek ay kasalukuyang nakadetene sa Alidlidda MPS at ang nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya na ng Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri ni Police Colonel Augusto M. Asuncion, Provincial Director ng Ilocos Sur Police Provincial Office, ang mga operatiba sa matagumpay na pagsasagawa ng operasyon sa pamamagitan ng masusing surveillance, koordinasyon at agarang police response. Muling tiniyak ng Ilocos Sur Police Provincial Office ang kanilang matatag na commitment sa pagpapatuloy ng agresibo ngunit makatarungan at naaayon sa batas na kampanya kontra ilegal na droga sa ilalim ng Enhanced Alerto Framework upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Nikki Lyra Barbero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Barbero. Police Regional Office 12 at Concerned Disaster Response Unit ang magkatuwang sa pagsasagawa ng clearing at assistance operation para sa mga lugar na binaha dulot ng malakas na pag-ulan sa Barangay Malalag, Maitum, Sarangani Province. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Dara Falogme. Ng mga tauhan ng Maitum Municipal Police Station, katuwang ang mga Concerned Disaster Response Units, ang clearing at assistance operation sa Barangay Malalag, Maitum, Sarangani Province. Dahil sa tuloy-tuloy na malakas na ulan at baha na umabot hanggang tuhod, bumagsak ang isang malaking puno na humarang sa kalsada at nagdulot ng panganib sa mga dumaraang motorista at residente. Sa kabila ng mababang visibility at panganib na kondisyon ng daan, hindi nag-atubili ang mga responder na magsagawa ng clearing operation upang maibalik ang maayos at ligtas na daloy ng trapiko. Pansamantala ring naputol ang telecommunication at internet services dahilan upang lalong maging mahirap ang sitwasyon sa lugar. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa mga responder sa gitna ng dilim, kawalan ng komunikasyon at patuloy na paglala ng panahon. Ipinagpatuloy nila ang kanilang tungkulin upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Matagumpay na naisagawa ng operasyon at wala namang naitalang anumang hindi kanais-nais na insidente. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Dara Falogme. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. Dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na tinaguri ang top 8 provincial most wanted person na may kasong rape, arestado sa bisa ng warrant of arrest ng mga otoridad sa Bagao, Cagayan. Tinutukan niya ni Police Corporal Sara Jane de la Cruz. Aresto ng pinagsanib na pwersa ng kapulisan ang isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group na kabilang sa top 8 provincial most wanted person ng Isabela sa kasong rape. Kinilala ang naaresto na si alias Olan, 20 anyos at residente ng Sitio Marus, Barangay Hacienda Intal, Bagao, Cagayan. Siya ay nadakip bandang 1:20 ng hapon nitong Hunyo 16, 2026 sa Barangay Hacienda Intal, Bagao, Cagayan sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape sa ilalim ng Article 266A ng Revised Penal Code na walang inirekomendang piyansa. Ang matagumpay na pag-aresto ay resulta ng magkatuwang na operasyon ng Roxas Municipal Police Station, katuwang ang mga operatiba ng iba't ibang unit ng Police Regional Office 2. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Roxas Municipal Police Station ang suspek para sa kaukulang dokumentasyon at pagharap sa hukuman. Ayon kay Police Colonel Manuel Bayani Bringas, Provincial Director ng Isabela PPO, patuloy na paiigtingin ng kapulisan ang kampanya laban sa mga wanted person upang matiyak na mapanagot sa batas ang mga nagkasala at maihatid ang hustisya sa mga biktima.
Mula rito sa Isabela Police Provincial Office, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Sara Jane B. de la Cruz, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Sorsogon Police Provincial Office at iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nakiisa sa isinagawang Declaration of Stable Internal Peace and Security status ng Matnog, Sorsogon. Nakibalita dyan si Police Corporal Chris Gopela. Papatibay ng kapayapaan at kaayusan, Sorsogon PPO nakiisa sa deklarasyon ng Stable Internal Peace and Security Status ng Bayan ng Matnog. Nakiisa si Police Colonel Alex C. Daniel, Provincial Director ng Sorsogon Police Provincial Office, sa isinagawang Declaration of the Stable Internal Peace and Security Status o SIPS ng Bayan ng Matnog. Isang makasaysayang hakbang na nagpapakita ng patuloy na pagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa lalawigan. Sa kanyang mensahe ng suporta, binigyang diin ni Police Colonel Daniel ang mahalagang papel ng pagkakaisa at matibay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, kapulisan, iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng komunidad sa pagpapanatili ng isang ligtas at mapayapang kapaligiran. Aniya magsisilbing inspirasyon ang tagumpay na ito sa iba pang mga bayan upang sama-samang makamit ang layunin ng isang mapayapa, maayos at maunlad na lalawigan ng Sorsogon. Patuloy na nakikiisa ang Sorsogon PPO sa Philippine Army sa pagsusulong ng mga programang nagtataguyod ng kapayapaan at seguridad, alinsunod sa layunin ng PNP na makapaghatid ng serbisyong may integridad at malasakit sa bawat mamamayan. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Chris Gopela para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Corporal Gopela. Arestado ang dalawang individual matapos mahulihan ng mahigit 300,000 piso na halaga ng smuggled na sigarilyo sa operasyon ng Philippine National Police sa Miag-ao, Iloilo. Patrolwoman Princess Elevado sa na naharang at nasamsam ng Regional Maritime Unit 6 Special Task Force Plutos sa pakikipag-ugnayan sa Miag-ao Municipal Police Station ang tinatayang 350,000 piso na halaga ng hinihinalang iligal na sigarilyo sa isang pinagsamang checkpoint at operasyon sa Miag-ao, Iloilo, alas 9:10 ng umaga nitong 14 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, bandang alas 4 ng madaling araw ng parehong araw, nakatanggap ng impormasyon ang mga tauhan ng RMU-6 Task Force na kukuha umano ang mga sospek ng hinihinalang iligal na sigarilyo mula sa isang courier service sa Miag-ao, Iloilo. Agad na kumilos ang operatiba sa pangunguna ni Police Captain Semdan V. Sichon, team leader ng RMU-6 Task Force sa direktang pangangasiwa ni Police Colonel Alvin A. Gumacal, Chief RMU-6 at nakipag-ugnayan sa Miag-ao MPS. Bandang alas 9:10 ng umaga, namataan at pinara ng mga otoridad ang isang pulang Toyota Innova. Habang iniinspeksyon ang mga dokumento ng sasakyan, napansin ng mga tauhan ng pulisya ang ilang kahon ng hinihinalang iligal na sigarilyo na nakalantad sa loob ng sasakyan. Inaresto sa operasyon sina alias Dong at Bert na parehong residente ng Barangay San Fernando, San Jose sa paglabag sa Republic Act No. 10643 o Graphic Health Warnings at Packaging Requirements at Republic Act No. 8424 o ang National Internal Revenue Code. Nananatiling matatag ang RMU-6 sa kampanya laban sa lahat ng uri ng iligal na kalakalan at iba pang kriminal na gawain, alinsunod sa adikahing bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa kapulisan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang impormasyon laban sa kriminalidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Mula dito sa Regional Maritime Unit 6, ako si Patrolwoman Princess Franco Elevado, ang inyong PNN correspondent. At yan ang mga balita na nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao.
At bago tayo magtapos, para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow, and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay na pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group, mag-aatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito, ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.